Yan. So, hi everyone. Good morning. And it's been a while na hindi tayo nakapag-vlog. Yan. So, ngayon magba-vlog tayo ulit. Um, Nasira kasi yung gadget natin, no? Yung cellphone. So, ngayon, okay na. Yan. Tinutulak ng pusa ko yung camera. Sige. So, our topic for today is harapin mo ako or face me. Yan. Ayun, nagtatawag din yung isang pusa. Wait lang. Yeah. Dito ka. Ayan. Pakita natin. Pakita. Ayan o. Good morning. Nagtawag na siya. Good morning. Morning. Tara. Dito ka. Wala magtutulak kay Heart ha. Talas ako pa. Kamot yata ako. Ayan. So, yun. So, ito yung verse natin for today. Please open your Bible to Job 40 verse 9. Job 40 verse 9. Yan. So, okay. Open nyo na po. So, ito yung verse. Are your arms as strong as mine? Do you have a voice like mine that is loud as thunder? Yan ang tanong ni Papa G. Yan. Bakit ba ganito yung tanong sa atin, no? Yung message ni Papa. Bakit niya tinatanong kung mas malakas ba tayo sa kanyang braso? Naisip niyo na ba? Ito pang isang question niya, yung isang katanungan niya, no? Meron ba kayong boses na katulad ng boses ko, na kasing lakas ng kidlat? Yung tanong. Una sa lahat, para itanong sa atin ni Papa G yung mga question na yan, ibig sabihin, feeling natin mas malakas tayo sa kanya, no? Na yung boses lang natin yung pakikinggan, na ikaw lang yung may final say, okay? Na ikaw yung papaboran kasi ikaw yung may pera, kaya mong takpan yung hustisya. Di porket mayaman ka, pwede mong gawin lahat ng gusto mo. Hindi ka lang natanggalan ng dry skin, galit na galit ka na. Diba? Actually, sa akin, nangyari din yung sa dry skin na yun eh. Wedding ng best friend ko. Beach wedding sa Cebu. So, kasama ko pa si mama. Nag-flight pa kami papuntang Cebu. Nag-work ako that time. So, sobrang busy. Hindi ko naasikaso yung pagpapaganda, yung pagpapaayos, no? So, nisip namin doon na lang sa Cebu magpa-pedicure, manicure, yan. Pero upon going there sa parlor sa Cebu, nung nandun na kami, yung inisip namin na matatanggal, buhok na pusa ako, matatanggal yung sakit sa ingron ko, no? Actually, hindi nangyari yun. Unfortunately, pagpunta namin doon, bawat kutkot nung nag-attend sa akin, sakit, sobrang sakit. Pinitiis ko, pinipigilan ko nga yung pain eh. Actually, naalala ko yun, nawak ako pa yung big toe ko para mapigilan yung parang kirot, no? Yun. And hanggang finally, nung dumudugo na, sabi ko, tama na. Kasi masakit eh. Tama na. So, nung inawat ko siyang tama na, hinintay ko na lang si mama matapos yung ginagawa sa kanya. And then, nung umalis kami sa parlor, tanda ko, iika-ika ako kasi sobrang sakit. Iika-ika akong paalis dun sa parlor. Yan. And then, nag-attend ako ng wedding. Masakit talaga yung ingron ko. Kasi nga, na-murder pa. Diba? Tapos, nandun pa rin yung ingron or yung dry skin. Di pa rin natanggal. So, pero that time, naalala ko, never naman ako nagalit dun sa babae. Nainis ako, pero hindi ako nagalit na tipong yung tawag doon, yung tipong isusumbong ko siya sa management, 'di ba? O
para kasi di ako na-satisfied dun sa gawa niya, 'di ba? Pwede kong gawin na isumbong ko siya sa management, 'di ba? Or siraan sila sa kanilang Facebook account, 'di ba? O, o para mapagalitan siya ng kung sino man higher in authority sa kanya dun sa trabaho nila, no? Yun. Pero di ko naman ginawa, no? Kahit na kunin yung pangalan niya, hindi ko ginawa. Kasi actually, it's a threat dun sa tao na kukunin mo yung pangalan nila kasi hindi ka na satisfied sa trabaho. Diba? It's a threat sa kanila yun. So, kumare, iwasan po natin na magalit ka agad sa mga taong, diba? Sa mga nagsiserve, sa mga ah, nagtatrabaho lang. Kumbaga, kung hindi ka na satisfied sa kanila, no? Hindi porket customer tayo, mamaliitin na lang natin sila, 'di ba? Sa palpak nilang trabaho o mali na nagawa nila. Hindi porket nasanggi ka, mumurahin mo na rin, 'di ba? Hindi porket na ano ka nakat ka sa highway, makikipaghabulan ka rin, no? Kasi nakat ka, so gusto mo ikat mo rin siya, makaganti ka man lang, no? Hindi porket ganon, gagawin mo rin, 'di ba? Paano kung madisgrasya ka or makadisgrasya ka, 'di ba? Kung makadisgrasya ka man, buti kung masanggi mo lang yung mga tao, no? Kung may mangyari, mamatay. O, hindi lang isa, dalawa pa. O meron pang mga casualty sa hospital na hindi pa natin alam kung kakayanin ba nung katawan nila yung pagkabangga sa kanila, di ba? So, maghinay-hinay po tayo, no? Huwag natin pairalin yung init ng ulo natin. Maging pasensyoso po tayo sa mga bagay upang hindi po mag-result o sa hindi kanais-nais na mga bagay, no? And lastly, hindi porket boss tayo, tama tayo. Wala tayong karapatan na i-hold yung personal things ng tauhan natin, no? Kasi sa abroad usual to eh. Nung nasa abroad kami, pag kinukuha, 'di ba, yung mga passport, mga ganon para i-hold ka nung employer mo, 'di ba? Kung hindi pa legal yung papel mo, halimbawa yung visa mo, pa lang, tourist tapos working, minsan may hinuhold nung mga amo, 'di ba? Yung mga DH, yung kanilang mga passport or yung kanilang mga gamit, yan. So, hindi porket boss ka o boss tayo, meron na tayong karapatan sa personal things ng mga tao, no? Hindi porket ayaw na sa'yo yung tao, ipipilit mo pa. Huwag kang umas ng parang bata, no? Be matured enough to accept the things that is not going your way. Puro ka pa overtime, 'di ba? Sa mga kumpanya, no, puro ka pa overtime, OT ng OT, overtime ng overtime yung tao mo. Tapos thank you lang, 'di ba? Thank you lang, walang bayad, 'di ba? Medyo maya naman tayo, 'di ba? Sa mga boss, no, maya naman tayo. Nagugutom na yung tao mo, walang bayad, walang pagkain, walang merienda, 'di ba? Kaya ka naman, milyon-milyon na yung kinikita mo eh. 'Di ba? Ilang milyon yung kinikita mo. Magkano lang naman yung pamerienda? Magkano lang naman yung babayaran mo sa tao? Huwag natin lagi isipin yung pera. Pera, pera, pera. Puro na lang pagpapayaman. Pero yung tao mo, napabayaan mo na. Anak niya nasa ospital. Eventually, na ospital din siya. Over fatigue. Tapos namatay. Kasi pinapabayaan natin yung ating mga tao, 'di ba? Eventually ikaw din mahihirapan kasi pag ganyan naman nararamdaman ng tao na wala kang pakialam sa kanila, iiwanan kanila, tapos mamumblema ka ngayon kasi wala kang tao, 'di ba? So maging tayo, mag-observe niyo rin po yung pamamalakad nyo sa kumpanya. Kung alam yung mali na, kung puro overtime, walang bayad yung tao, kawawa naman, 'di ba? At least may pagkain man lang siguro. Yun, pakainin nyo. Extra meal, di naman masyado masakit sa bulsa yun, 'di ba?
pag nag yung mga tao po kasi, pag nag-i-inventory yan, inaabot na yan ng late hours. So, lumalagpas na sila sa duration ng oras na dapat uwi nila. Halimbawa, uwi nila is 8 o 9. Nagiging 10 o 11 kasi di pa rin tapos mag-inventory. Diba? Kahit 5, tapos na i-extend. Diba? Tapos wala ka ba lang pamerienda. Dapat pag ano, may be conscious enough kasi alam mo naman yung dinner 7 p.m. eh. Tapos 8 na, nandun pa sa office. Maabot pa na ano, pag dumating pa yung container, yari ka. Dagdag 2 hours o ano. Ilang container ang darating. Diba? Yung boss ko dati, mababait yun eh. Pag dumadating yung container, may pamerienda talaga yun. Kaya alam ko yung feeling ng hindi pinapamerienda. Yan. Shoutout natin yung ating mga bosses dyan sa Golden Dragon System International. Pag bibili po kayo dyan ng furniture, yan po yung mga murang furniture, dyan po kayo bumili, no? Yan, mababait po yung aming mga bossing dyan at very concerned sa kanilang mga tao. Tumagal nga ako dyan ng ilang taon eh. Almost 6 years yata ako nun. Kasi sa ganda ng pamamalakad nila, no? Yun. And then, ano pa ba? Yun. Kaya din ko nasasabi to kasi pagbigay sa akin ni Papa God ng message, sabi niya, ito yung sabihin mo ito yung this is the message that you have to impart to them. Yan. So, sabi niya, ulitin ko yung verse, are your arms as strong as mine? Diba? Tinatanong tayo, kung tayo bang tao, mas malakas sa Panginoon. Yung braso ba natin, diba? Kung ang boses mo, is your voice loud as mine? As thunder? Parang gano'n, no? Ano sabi? Do you have a voice like mine that is loud as thunder? Yun ang tanong, diba? So, ibig sabihin, tayong mga nasa, higher up, 'di ba? Sa mga may kinauukulan, sa mga opisyal, politiko, o kahit na simpleng gwardiya na lang 'di ba? Alam mo na lahat ng tao papasok sa iyo diyan sa mall na 'yan, 'di ba? May mga ID naman, 'di ba? Nakasuot naman silang maayos, 'di ba? Pero pag kinalkal mo yung gamit, ikaw si Q ka. Kung hilahin mo yung gamit ng tao, halos mapunit mo na yung bag eh. Diba? Minsan na napunitan ng bag yung iba dyan eh. Nasira mo na eh. Tapos wala ka lang, diba? Minsan maging naman tayo, be humane naman, no? Hindi naman sila pumapasok yan sa trabaho para magtrabaho. Hindi para gumawa ng kalokohan o ano. Papasok pa lang ng trabaho, kung hilahin mo yung bag, grabe. Punit yung bag. Diba? O ganun. Medyo naman tayo, no? Sa mga secure, pakiingatan po yung mga taong pumapasok po sa inyo. Hindi po sila mga preso, no? Kahit nga preso, dapat tratuhin din natin na maayos eh. 'Di ba? Hindi po sila slave, no? Ng SM o ng kung anumang mall. Pag pumasok po sila, galangin nyo naman po. Mga tenant po ninyo yan eh. Actually, kumikita po yung, kaya po kayo may sinesweldo kasi nagbabayad po sila ng upa sa mall, no? Para may pangpasweldo yung mall sa inyo. 'Di ba? Kaya minsan maging naman tayo, no? Kasi sobrang napansin ko na yan eh. Medyo feeling nyo nasa authority kayo. Medyo maangas na kayo din minsan eh, no? Meron pa nga akong alala na mention ko sa isang video ko last time yung Balikbayan. Actually, yung Balikbayan na yun, mention ko ulit. Kwento ko, yung Balikbayan na yun, law professor pala siya, my God. Tapos, dahil medyo faded yung sombrero niya, yung damit niya, kung tanong-tanongin siya ng guard papasok, kala mo magnanakaw siya. So, na-insulto siya, galit na galit siya, pinagmumura niya yung guardia na pwede niya daw, kasuhan, no? So, yun, mag-ingat po tayo kasi hindi po natin alam lahat ng tao na kinakaharap natin. Malay mo, mahilig lang pala si sir mag-jogging, kaya faded yung damit niya, pinagkamalan mo na magnanakaw. 'Di ba? Kaya ingat-ingat po tayo, ha? Yan, papaalala ko lang to sa mga na kinauukulan, no? Yan. And then, tayo nakakauhaw eh. Yan, may tubig tayo dito. Yan. Milo po. Ayan. Nestle, Milo. Alam nyo na, ha? Sarap na tubig.
Yan ang morning ano ko eh. ah, Water na talaga. Medyo bawas ako sa coffee ngayon. Kasi iwas-iwas din tayo paminsan, no? Hindi laging pampagising, no? Ayan. And then, ano pa ba? Yun. So, yung sa mga na kinauukulan, may power, may authority, don't abuse your power, no? Binigay sa inyo yung posisyon na yan dahil iniisip ng tao, um, kayo yung nararapat diyan sa posisyon na yan, 'di ba? So sana kung paglingkuran niyo po yung tao. And thank you po sa mga sa mga politicians na gumagawa ng maayos ang kanilang mga trabaho. And sana yung mga no, ang dami kasi ngayong nangyayari sa atin, no. So hindi na ako pupunta doon sa side na yun, no. Dito na lang ako kay Papa G. Kasi ito yung pinaka basic na binibigay niya sa akin na message, no. Actually nung the other day pa to, and bago pa yata nasira yung cellphone ko, pero hindi ko talaga na nai-impart sa inyo. Yan. Tapos thank you for watching this video nga pala, no, for sharing kung hanggang ngayon nandito ka pa at nakikinig sa ating video. Uh, and excuse me. At ano pa ba? Sa ating mga donors, yung mga nagdo-donate, sa mga nagsuso ng seed. Yan, medyo pa rin yung voice ko kasi yung bubong namin di pa rin ayos eh. So nababasa kami ng ulan. Yan. Minsan makita mo ayan, may timba diyan sa likod ko. Pangsalo yan ng tumutulo kasi yung bubong, no. So kaya may mga plastic kami sa gilid-gilid minsan, mapapansin nyo. Yan. And then minsan di din ako nakakapag lumalabas o nakakapag-work kasi dahil din sa dito sa pag umuulan, pag bumabagyo yan. Ano pa ba? Yun na siguro para hindi na masyadong mahaba yung video. Tapos let's pray na lang po for the people that need ng healing, no. Yan. So may nakikita ba kayo sa balikat ko? May maliit ako doon na isa eh. Yan. So let's pray po. Yan, sa mga tao na kailangan ng prayer, share niyo po itong ating videos para sila din po makatanggap ng salita ng Panginoon, and ma-receive po nila yung healing na binibigay ni Papa God, no. So let's pray. Heavenly Father, we come to you today seeking healing and restoration for the sick and weary. Remove their pains and grant them healing miracles with your mighty hands. Help them to know that you don't give trials we cannot face because we never face them alone. Through the power of your name, I destroy, cast down, shatter any stronghold that is keeping them from living complete freedom and victory in you. Grabe yung anointing. Grabe. Andito si Papa God, no? So, yung nanonood sa kabilang screen, napakaswerte niyo po, no? Calm their timid hearts and bring rest to the weary places. And sundan niyo po ako, Ama. Humihingi po ko ng tawad sa lahat ng kasalanan ko. Hindi ko na po uulitin. Pumasok po kayo sa aking puso. Gagawin ko po kayong Panginoon at tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. So yun, meron naka-receive ng healing ngayon natin ng makikinig na tong video na to kasi sobrang lakas ng anointing. And grabe. Receive your healing po sa mga taong nandiyan, nasa bed rest nila, nasa trabaho, kung nasaan man kayo. Tanggapin niyo po yung kagalingan na binibigay ni Papa God. And till our next video kasi baka humaba na po ng gusto. Bye!